Good morning po, good afternoon, good evening. Tito Noise Vlogs po. Today is Friday po. Ay, meron akong papaalala sa inyo mga kababayan ko. Ano bang petsa kayo? 6. If you're from Quezon City, iwasan nyo po, June 7 po kasi magkakaroon ng Pride Month. Yung mga kapatid natin LGBT mga kababayan ko. Kasi last year, grabe, na-traffic po kami ng aking kaibigan na si Perdi. Yung 2024 kasi may Pride Month po eh. Malapit po kami sa Quezon City Hall po. Yung Matalino Street po, talagang sinarado po yan. And then yung Quezon Memorial Circle. Kasi andun po, nagtitipon-tipon po sila, mga kapatid natin na mga LGBT. Umiwas po kayo ngayon sa Timog na po at saka sa may Tomas Morato. Kahabaan po yan ng Timog at saka Tomas Morato. Magtitipon po sila dyan. May mga stall po dyan, mga sari-saring mga tinda, mga pagkain, o any merchandise mga babayan ko. Sigurado pong traffic po yan. 100% po. Kasi last year po, sa circle, di ba, sarado. From Quezon City, Quezon City Hall, Quezon Memorial Circle, from Taguig, nag-traffic po. From Quezon Avenue hanggang Quiapo, traffic po. Galing po, yung last year po, nasa may ano kami lang nasa may, parang bumili ata kami ng cake sa Estrel. Inabot po kami ng 2 oras. 1.5 kilometers po lang from, anong street yan, Burumay ba yan? Or sa may, ano bang, Ibardulasa to Quezon City Hall. 2 hours po bago kami nakauwi ng kaibigan ko. Yun lang, paalala lang po kung taga Quezon City kayo at pupunta kayo sa may Timog, sa may Tomas Morato, iwasan nyo po yan. Umaga pa lang. Maski pupunta kayo sa North EDSA, ipagpaliban nyo na, siguro linggo na lang kayo pumunta. Kasi connection yan, connecting yan Traffic po dyan mga babayan ko. Ito naman po, late reaction po ito tukol sa isang vlogger po, moto vlogger po, na ang pangalan Yana. Medyo nakalimutan niya po na siya po i-vlogger pala. Sikat na vlogger po yan, kumikita po yan mga kababayan ko. May isang instances po, at I think 2 months ago to parang nagkagit-gitan, I think pabantang Pampanga atin, or sa Pampanga nangyari sa Porac. Itong mamang to naka-green, green tuloy, naka-orange or pusha, medyo na insulto kasi nag-dirty finger po yung babae po babae si Yana po. Kaya hindi maganda naging attitude ng isang vlogger. Dapat pag influencer ka mga babayan ko, sana ko influencer. By example yan. Magiging kalmado ka lang. Kunyari pag ikaw ay gidit-git, unless kung talagang sinadya kang git-gitin or binangga ka, ay ibang usapan din. Pero yung pananalita ni Yana sa isang taong to, sa mama, hindi niya alam na medyo may kaya pala to. Nagkamali siya. Nasuspend yung lisensya niya at yung motor na hiniram niya, hinahanap pa rin. Dapat ipakita ni Yana na na siguro weeks ago na suspend na. Ito yung nangyari mga babayan ko. Nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo, lubak-lubak yung daan. You tell me. Bakit nga ba? No, you tell me. You tell me. Huwag kayo mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi. May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Tinan mo. Huwag ka mamamakyo. Tinan mo yung naging attitude mga babayan ko. Influencer siya mga babayan ko. Dapat siguro humingi siya na lang ng apology, humingi siya ng dispensa na lang. Kaso nag-dirty finger po siya. Ano siya, binati ko siya mga babayan ko. Kasi minsan kasi talaga pag dapat sa mga gaya na situation, influencer ka, sa bagay wala namang perfectong tao, pero dapat siguro naging down to earth ka. Nakalimutan nga ni Yana na siya, na influencer siya mga babayan ko. I don't know kung ilang taon na suspend yung lisensya niya. Ewan ko lang kung pwede siya mag-drive pa ng, hindi, suspended na yung lisensya niya Hindi siya makapag-drive siguro ng mga ilang, mga months or taon dahil sa ginawa niya mga kababayan ko.
nga ganon. You use your side mirror. Because, Boyfriend niya yun. Boyfriend niya yung kasama niya, o baka best friend niya. What I know, boyfriend niya yun. Yun na lang siguro humingi ng dispensa. Pero yung pag-uugali ng motovlogger, tinan mo, humingi nga siya ng dispensa, pero may nagsasabi na walang sincerity yung pagkahingi ng dispensa. signetic ko na, no? Pwede mga fucking slate number yan. Siya pa na. Mais ka. Tinan mo, Marami ko yung pangit ng pika. Pechas. ano salita niya? Hindi ko alam, Kapampangan, hindi ko alam. Pang ina mo, Ay, shit. bababaan mo pa ako gago. Nagmura pa, oh. Tambaan na rin, may pang... Oo. Tinan mo, nag-comment pa siya, oh. Gago na na yung tarantadong puta mo. Yan, kasi pang mga ganyan mga kababayan ko, medyo relax lang tayo. Kaya hindi ako nagdadrive. Ang dali lang kasi medyo medyo mainitin ang ulo ko kaya Bakit nga ba? mainitin ang ulo kaya depende nga siguro kung ano. Kaya pag mga ganyan mga nagdadrive ka ng motor, relax ka lang. Kayo namang mga ibang mga rider dyan, akala nyo kung sino kayo, hindi kayo si Ghost Rider, mga kababayan ko. Hindi armored car ang motor nyo. Mag-giveaway naman kayo. Minsan kasi, motor mismo na kinakat yung kotse, Akala, pag nabangga naman sila, akala mo, aping-apis sila, mga babayan ko. May kilala nga ako ang may kasalanan, motor ang gumastos yung yung walang kasalanan ganyan. Kaya na lang yung sa mga motovlogger diyan, alam ko may mga ibang sikat pa mga motovlogger diyan Pag mga ganyan na situation mga babayan ko, medyo lang kayo. Relax lang kayo, pero kung talagang kayo yung naargabyado, mag-relax din kayo para kasi nag-escalate pa yung dahil yung naging attitude ni Yana mga kababayan ko hindi maganda yung you tell me, bakit nga ba instead na humingi ng apology, instead na manghingi ng tawad, nag-escalate pa, nagmura pa siya mga kababayan ko. Sana wag naman yung video ko parang may mura kasi hindi ako nag-aano ng mura mga kababayan ko At any rate, naman to more than 18 ang dapat manood ng aking vlog mga kababayan ko. So, nangyari kay Yana? Hindi ko alam kung kumikita pa siya o may bago siyang channel. Pero yung nangyari niya mga kababayan ko, hindi kumita pa siya ng $2,000. Ito yung vlog niya to kasi nagbablog siya habang nagmumotor, di ba? Kumita pa di umano ng $2,000 po. So maraming viewers. Ibig sabihin nun, maski maraming viewers ka, kung galit naman yung mga nanood sa'yo, wala rin. Segue ko lang yung nangyari doon sa Yoba ba. Ang plano ata ng Iloilo maging persona ng grata. At ang alam ko rin, itong si Yana sa Pampanga ata, persona ng grata rin siya dahil sa naging attitude niya dito sa mamang to. Imbis na mag-sorry medyo kalmado nga yung mama, bakit ka naman makyo ka? Imbis na mag-sorry nga, ayun, buti na lang ng Team PC Serpa, yung driver ng pick-up mga babayo. Pag mga naka-encounter kayo, iwasan nyo na lang. Ganyan talaga may mga taong napaka-entitled. Naging sikat lang, akala mo na sila yung indispensable na sila mga babayan ko. Yung parang kasi marami silang followers nga, akala nila sikat pa rin sila, lalong bumaba sila. Kaya tayo mga vlogger na to, medyo konting lamig lang at saka maging down to earth tayo. Maski maargabyado tayo, maging kalmado pa rin tayo mga kababayan ko.
Yun lang po, shoutout sa mga kaibigan ko dyan ha. Salamat po. Again ha, ulitin ko, Biyernes ngayon, iwasan nyo ang Quezon City, particular dyan sa may Timog Avenue at saka sa may Tomas Morato, mga kababayan ko. Sigurado yan, super traffic yan. Di mo last year, from Quezon Memorial Circle, ang traffic hanggang sa may Tagig na, and then from Fairview, wala talagang sobrang traffic umuulan pa yon. Umuulan pa yung mga araw na yung mga babayan ko. Salamat po, ingat. Bye.